So hello guys, welcome back sa aking channel. So today's video about sa passport ulit. Yung appointment already exists. Actually ito yung naging problema talaga ng iba, yung kumuha ng slot. So laging nagkakaroon ng appointment already exists. Okay? So bibigyan ko namang idea bakit ba nagkakaroon ng ganyang appointment already exists pag kumuha kayo ng slot. Okay? So ulitin ko, so tutorial passport tayo ngayon ulit. So ayun, bakit nga ba nagkakaroon ng appointment already exists? So ito yung mga common problem guys, bakit kayo nagkakaroon ng appointment already exists. So may nangyayari kasi na nabook mo na yung schedule mo. Ang problema niyan is hindi mo nagustuhan yung available, yung slot na nakuha mo or yung date. So ang gagawin mo diyan is magbubook ka ng panibago. So guys, pag kumuha ka na kasi ng slot, automatic po kasi yan, na-expire diyan 3 to 7 days. Hindi po nasusunod yung 24 hours o 3 days. Okay? So kadalasan yung iba diyan maabot talaga ng 1 week. Kaya pag kumuha ka ng slot guys, make sure na talagang bayaran mo siya. Kasi pag hindi mo siya binayaran, magkakaroon ka talaga ng problema lalo kung nagmamadali ka. For example, kumuha ka ng slot sa ibang lugar. Gusto mo sa Mega Mall, gusto mo pala sa Manila, sa SM Manila. So pag kumuha ka ng panibagong slot, so mangyari niyan, appointment or digits na talaga yan. So hindi ka na makakapag-book ng panibago. Gagawin mo diyan is bayaran mo or hintayin mo ma-expired. Okay? So paano nga ba natin masolusyonan to? Ano mga dapat gawin para mawala yung appointment or digits? Okay? So ito kasi yung dalawang solusyon dyan para mawala yung appointment or DXs. Okay? For example, ang pangalan mo is double words. For example, Michael Angelo. Okay? So ang gagawin mo dyan guys is double space mo lang yung Michael. Okay? Diba single space lang yan. Ang gagawin mo dyan is double space mo. For example, Michael, double space Angelo. Automatic mawawala yung appointment or DXs mo doon. Okay? For example naman, birthplace. Ang birthplace mo sa Pasig, pwede mo gawin Pasig City. Okay, so yung mga option kasi yan. So yan yung pwede mong baguhin, yung name tsaka yung birthplace. So, pwede rin yung birthday. Okay? Pero mas maganda kung yung pangalan mo is double, mas maganda, yun na lang. Okay? So okay, pag may mali naman yan guys, i-correct man ng DAP yan. Tatanungin ka naman dyan bago nila i-encode dyan kung may mga dapat baguhin sa yung information. Okay? So automatic yan guys, mawala yung appointment or DXs pag meron kang binago dyan sa tatlong yan, yung birthplace, birthday o yung name. Okay? So automatic makakuha ka ng panibagong schedule dyan, mawala yung appointment or DXs. Pero kung hindi ka naman nagmamadali, pwede mong hintayin yung 3 to 5 days, so minsan 1 week para mawala yung appointment or DXs mo. Okay? Pero kung nagmamadali ka, so yun yung gawin mo, baguhin mo yung tatlong yun, name, birthplace, saka birthday mo. Okay? Para makakuha ka ng panibagong slot. Okay? Kasi kung wala kang babaguhin dyan, talaga maghihintay ka ng 3 to 5 days. Yan yung mga common problem kung bakit kakaroon ng appointment or DXs. Example is yung ano din, punta ka sa payment. So nawala yung internet mo. Automatic naka-record na po kasi yan. Once na naklik mo na din yung confirm at nasa payment ka na, so may record na po yan. Appointment or DXs kakalapasan yan. Okay. Kaya make sure mas maganda yung internet mo is talagang malakas kasi pag mahina yan, talaga maglalagyan, kakaroon ka talaga ng problem sa schedule mo yan. Okay? So yun lang guys, so may mga tanong ka pa, comment ka lang sa baba para masagot ko yung mga hindi mo pa na-intindihan sa video nito at may mga gusto pa malaman. Okay, so pakishare din aking video para matulungan natin yung iba. Okay? So thank you guys and see you next